Sige. Good afternoon po sa inyong lahat, no? Tawag ito. Ito yung parang pinaka-Sunday service natin sa hapon dito sa Light of the World. Ngayon, nagbibisyon na tayo, no? Patungkol sa pinaplano natin sa mga darating na panahon na kung saan yung Light of the World hindi lang ito mangyayari. Kumbaga, marami na tayong mga lumalaro sa isip natin. Kanina, dumating ako, nag-usap kami ni Sister Marlene na siguro isang araw mag-swimming tayo. No? Isama na natin doon yung water baptism. Isa o dalawa lang, okay lang. No? Dito sa banyo, no? Doon tayo, mag-swimming na tayo. Doon tapos kung sino yung magpapa-water baptize, iwa-water baptize natin. No? Para doon sa ng Light of the World. Kahit dalawa, tatlo, o kung sino yung gusto, sabay water baptism na yon, nilulubunan natin sila. No? Tapos isa pa nga sa mga pinapangarap natin, yun nga, mag-iipon tayo ng pera, bumili na ako ng notebook, tsaka ballpen, magkakaroon tayo ng konting offering. Yung offering, hindi yung sapilitan. No? At yung offering, walang presyong binabanggit. Yung offering, yun lang gusto. No? Yun lang gusto. Yun lang gagaling sa puso. Hindi tayo pinipiyasa dito magbigay. No? Kumbaga, kung gusto niyo lang, no? Yun lang. No? Kung magkano, piso, 2 piso, 5 piso, depende sa inyo. Basta yan yung gagaling sa inyong puso. At hindi yan persado. No? Basta yung gusto lang. Ngayon, yung pera na yon, gagamitin natin yan para dito. Kung ilang yero ang bibilin yan. Kung ilang yero kayang sakupin nito para at least naman maging conveniente naman tayo. No, pag natapos na natin ito, ang isusunod natin project, gitara. No, para at least kahit ako lang bumitara, kung sakali, lalo na yung anak ko, medyo fluctuate yung kanyang pagdating kasi nagtatrabaho, baka mag-collapse kasi panggabi, no, darating ng umaga. So, yun nga, baka mag-collapse. So, kahit ako lang bumitara, pwede na. Si Karel siguro, bibigay ko sa... Po? Sa call center po. Panggabi po siya. So, alam mo, si Karel o siyang pagpipindot ng ganyan, yung mga kakantahin natin, tuturuan lang natin sila. So, ako ba nga kung ano. Tapos, bibili ng tambourine. Sino marunong mag-tambourine? O, yung mga ganyan, mga kalaksing. Para sabay-sabay, yung mga musician. Oo, yung sumasabay, no? Yung parang ganon. So, unti-unti. Yung pera na yon, dito yon magagamit. Kukuha lang tayo siguro ng mga 12% para ibigay lang sa kanila mula dun sa main. Kasi kapag nakita nila, nag-i-improve na to, no, may mga pangako naman sila sa atin, sabi daw nila, hindi ako sigurado dahil bagong pasok lang ako sa kanila na kung saan ay tawag nito, baka bigyan tayo ng lupa na matitirikan kung saan pwede. Siyempre, pag binili na yon, pag-aari na ng light yon, at pangalawa, tayo na mismo. Kayo nang magiging leader, kayo song leader. O, gitarista, dramista, pianista. Hallelujah! Mga gano'n. Kayo na yon. No? Halimbawa, si nanay, siya yung ating treasurer, tagahawak ng pera. May pambili daw mamayang piotas. So, yung mga gano'n ang pinaplano, no? Magiging transparent tayo pagdating sa perang pumapasok. Yung makukumalilikom natin pera ngayon, iiwan ko rin dito. No, iiwan ko din yung record. Kayo nga hawak nun, hindi ako. Basta importante, yung pera ay gagamitin yun para dito. Okay ba yon? Okay. So, yun lang. Yung mga pinapangarap natin, sana ma-visualize nyo. Lalakad ang panahon at yun nga mangyayari. Amen. So, nung nakaraang Sunday, ang tinalakay natin, panalangin. No? Yung panalangin. So, ang tinuturo natin ngayon series of teaching o series ng pagtuturo patungkol sa pananalangin. Ang itatake natin ngayong hapon, no? Patungkol sa panalangin, no? Alam niyo yung word na kape? No? Abbreviation, kausapin ng Panginoon everyday. No? Kape. No? Mahalaga yan So, ito yung ang tinalakay natin nung nakaraang Sunday, papaano manalangin, no? Tinuro natin na Sunday yan. No? At least kahit paano, meron na tayong background kung paano mananalangin. So, next ngayon, ang ituturo natin yan. No? Bakit kailangan natin manalangin? Yan ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Required pa talagang manalangin? Required ba?
No? So, tingnan natin muna yung isang definition ng panalangin. No? Yung definition ng panalangin. Prayer is like an oxygen. No? Pag sinabing oxygen, anong ibig sabihin yan? Hangin. Tayo humihinga. Diba? Subukan mo kayang wag huminga. Anong mangyayari? Mamamatay ka, no? Kaya ang panalangin ay hinalintulad sa oxygen. Kapag hindi tayo nagpipray, merong namamatay sa loob. No? Ano yung namamatay? Yung spiritual na kaugnayan mo sa Diyos. Pinuputol mo yon, ayaw mo na siya kausapin, hindi na muna tayo bate, ayaw kitang kausap. No? Unti-unti pinapatay nun. Mapapansin mo, kapag hindi ka na nagpipray, madali na sa yung magalit, madali na sa yung magtampo, madali na sa yung magmanalangin, madali na sa yung kung ano-ano. Dahil putol na yung communication mo kapag hindi ka nananalangin. Halimbawa, tulad nito, oxygen, di ba? Yan, nabubuhay siya sa ilalim na, kumbaga nakakahinga siya sa ilalim ng tubig dahil meron ano siya, oxygen. Subukan yung tanggalin yung oxygen na yan, mamamatay siya. Sabi nga nila sa pag-aaral nila dyan no? Kumbaga, kapag daw tinanggal nila yan, no? Mabilis, aakyat sa taas, pag hindi agad nakahinga ng maayos, may mga, tawag nito? Merong abnormality sa loob ng katawan. Kapag nawala na ng hangin yan at di nakaabot sa taas, no, nahirapan na siyang huminga. Nagkakadiferensya na yung kanyang lungs. No? Ganon din tayo. Kapag yung ating pananalangin ay hindi na nagiging effective, nahihirapan hindi na tayo nakakapag-pray meron ng meron ng bagay na hindi na nangyayari sa ating katawan. Madali tayong mairita, no? Madali tayong magalit, madali nang lumabas sa bibig natin yung mga bagay na hindi magaganda. Kasi nga, hindi na tayo nakakapanalangin. Kasi sa pananalangin, nakokontrol natin ang ating mga sinasabi. No, nakokontrol natin yung mga bagay na hindi dapat. No? Katulad nito. Kaya sabi ni Pope, tingnan niyo sabi ni Pope, prayer is the oxygen of life. Kaya nga, ganun kahalaga yung pananalangin. No? So yung panalangin ginagawa natin ay hindi naman kailangan mahaba. No? Bisan, dumarating sa puntong mahaba, bakit mahaba yung prayer mo? Kasi nga, nag-enjoy ka doon sa presence ni Lord kaya mahaba Oo, no, marami kang gusto sabihin, no, sa pamilya mo, sarili mo, kamag-anak mo, bansa, kaklase mo, eskwela, school, anything na pwede mong sabihin kaya mahaba. Pero may mga panalangin naman na kahit simple lang. No? Lalabas ka ng bahay, Lord, ingatan mo ko. Prayer yun. Di ba? Kakain ka, magpapasalamat ko, salamat sa biyaya. Prayer yun. Di ba? So, kailangan magiging way of life na natin, habit, o kaya ugali. No? Ngayon, pangalawang definition ng panalangin, prayer is communion with God. Ganun lang kasimple, pakikipag-usap sa Diyos. Yan lang yung lengguwahe na pwede natin gamitin sa Diyos. Kung gusto natin makausap ang Diyos, mananalangin tayo. Makikipag-usap tayo sa hangin. Makikipag-usap tayo sa Diyos. No, sasabihin natin. Kasi nga, iyan ay communication natin sa Panginoon. Kung gusto mo makausap ang Diyos, no, gamitin natin yung salitang panalangin. So, katulad niyan, tingnan mo. So, pwede kang magbasa ng Bible. By the way, no, nag-iipon na ako may Bible na sa bahay, nag-iipon pa ako pang ng ilan pa, bibigyan ko ang bawat isa, every family ng isang Bible. No? Bawat pamilya. No? Kung kakayanin, siguro bawat isa para may mga personal kayo na mga Bible, para mayroon kayong binabasa. So, yan yung way of communication. Tingnan nito. Kapag ikaw ay nananalangin, binubuksan mo yung laman ng puso mo. Tama ba yon? No? Lahat ng meron ka, di ba, inuusal mo kapag ikaw ay nananalangin. Kapag nagbabasa ka ng Bible, binubuksan ng Diyos ang kanyang puso. Kasi ito yung salita niya Nanggaling yan sa kanyang puso. Yan ang gusto niya sabihin sa iyo. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, binubuksan ng Diyos ang kanyang puso. Kapag nananalangin ka, binubuksan mo yung puso mo. Kapag nagbabasa ka ng Bible, binubuksan mo yung puso ng Diyos. Sinasabi niya sa iyo. So, ganun kahalaga yung pananalangin sa buhay natin. So, ang panalangin, gawin nating habit sa ating mga buhay. So, bakit kailangan natin manalangin? No?
bibigyan ko lang kayo ng mabilis, no? Mabilis lang para at least hindi tayo masyadong mahaba. No? Bakit kailangan nating manalangin? Una, no, magkaroon ng maralim na relasyon sa Diyos. Pansinin ninyo, kapag sa loob ng pamilya, hindi nag-uusap-usap, magkakakilala ba kayo? Hindi. Hindi mo alam kung anong gusto niya eh. Di ba? So, para malaman mo kung anong gusto niya, dapat kausapin mo siya. Tama? So, ganun din sa pananalangin. Kung gusto mong lumalim yung relasyon mo sa Diyos, kailangan mong makipagkwentuhan sa Kanya. Sa isang relationship, kapag walang communication, anong mangyayari? Hiwalay. Tama. No? Mag-boyfriend-girlfriend nga eh. Kapag walang communication eh. Di ba? Madaling lumamig. Tama ba? No? Kasi doon sa communication, knowing each other yun eh. Di ba? Kapag ba boyfriend and girlfriend, anong importante sa'yo? Papasagot mo lang siya ng oo? Ganun lang ba yung purpose mo? Maging girlfriend mo siya? Ganun lang ba yung purpose mo? No? Hindi, di ba? So, si babae, bago kanya sagutin, kinikilala ka muna niya. Baka to, manluloko to. Baka may asawa na to. Pag ilan na ako dito sa naging girlfriend niya. Yung mga ganun, di ba? Ay, aray ba? Di ba? Tama ba ako? Tama? Ganun eh. Kinikilatis mo. So, through communication, no, nakikilala mo siya. Lumalalim yung relationship ninyo. No, kapag sa pamagitan nun, nakikilala mo kung sino yung taong kausap mo. Ganon din sa Diyos. Lumalalim yung relationship natin sa Diyos kapag tayo ay nananalangin. Katulad ng ginawa ni Moses, pansinin niyo. No? Napanood niyo yung 10 Commandments? Napanood niyo? Di ba mayroong burning bush? No? Ito si Moses, doon siya nakikipag-usap. So ano sabi sa Exodus 34:29? Sino babasa? Karin. Oh, Lyra, nababasa mo? Sige nga. Mula sa bundok ng Sinai, lumabas si Moises na dala ang 2 tatlas na batong sinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pag-isip niya kay Yahweh ay nagdiningning pala ang kanyang mukha. Sino ang gusto pagdingding ng mukha? Di mo na kailangan gumamit ng glutathione. Di mo na kailangan gumamit ng kung anong-anong meron. Sino? Kung gusto mong magdingding ang iyong mukha, anong sikreto? No? Hindi niya namamalayan dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning na pala ang kanyang mukha. Di ba? Meron kang mapapansin sa church. Pasinin niyo sa church. Si pastor, hindi na makagandahan lalaki, pero kapag nakikita mo, iba, nag-glow yung mukha. No? Natatawa si Ate Jo. Di ba? No? Yung kapatid, kapag nakikita mo, nag-glow yung mukha. Bakit? Kasi nga, pag nag-glow, nag-shine, ibig sabihin, malapit siya sa Diyos. No? Blooming eh. Sila Pastor Donald ngayon sa si Pastor Jen. Nakakatawa yung ano sinasabi niya. Sila. Diba? Blooming. Blooming. Bakit? Kasi nga, gawa yun ng kanilang pakikipag-usap nila sa Diyos. Nagre-reflect na yung kanyang, tawag nito, yung kaningningan ng Diyos sa kanyang pagkatao. No? Sabi nga nila, kung sino daw yung lagi mong kasama, nagiging kawangis mo na. No? Tama ba yun? Hindi tumatanda yung pastor na mga pastor. O kasi nga, palangiti. No? Palangiti. Mukha nila noon hanggang ngayon, ganun pa rin po. Oo. Tumuti sila. Kilala po namin si Kasi Pastor Pastor Jim dati. Jim. Hanggang ngayon, ganun pa rin po yung ano niya. Aura niya. No? No, bakit? Kasi nga, lagi silang nakikipag-usap kay Yahweh, kaya nagdiningning ng mukha. Kaya sa mga pastor o sa mga Kristiyano na mapanalanginin, hindi na kailangan ng kung anong-anong mga anek-anek na glutathione or anything. Nagniningning. Nagmumukhang bata kahit matanda na. No? Hindi mo ba yung mga pastor din po namin Oo. parang senior na parang Oo. mukhang hindi naman siya senior. Mukhang hindi pa sinyo, no? Bakit? Kasi nga, nakakabata ang pananalangin kapag nagbababad ka sa presensya ng Panginoon. O, tingnan pa natin yung isa pa. Mabilis lang. Luke 9:29. O, sino babasa? Si Tantan. Tan, halika rito. Ngingiti-ngiti ka dyan. O, tara, si ano rin mamaya. O, Tan, ano sabi? Nababasa mo na? O, sige na. Si... Habang siya ay nananalangin
panalangin, bago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay naglilinis sa kapitian. Diba? Si Jesus yan. Naalala niyo, nag-pray sila. Si Jesus yung nag-pray. Sabi niya, habang nananalangin, nagbago ang anyo. No? So, meron palang lumalalim yung relationship mo. No? Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya kapag nag-pray kayo, nagbabago daw yung anyo natin. Yung aura. No? Naggugulo. Nagniningning. No, naglumiliwalas. Bakit? Oops, ang sarap yan, mamaya. No? Pananalangin. No? Then ang sabi niya dyan, ang kanyang mukha, ang kanyang kasuotan, nagniningning sa kaputian. Di ba? Kaya nga, masarap kapag ikaw ay nagpipray. Kung sino yung lagi mong kausap, magiging yun ka. Kung yung lagi kasama mo, magiging ganun ka. No? Bakit? Kasi nga, lumalalim yung relasyon nyo sa ating Panginoon. So yun ang una, bakit kailangan nating manalangin? Para lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo. Pangalawa, no? Ano na natin yan, mabilis lang. Pangalawa, bakit kailangan tayong manalangin? Hingin ang kanyang gabay at pag-iingat. Bakit? Kasi ang disgrasya, hindi natin alam kung kailan mangyayari. No? Yung iba nga lang, lumabas lang, nadapa na eh. Oh, diba? Totoo yun, no? Kaya nga, napakahalaga. Sabi ko nga, yung prayer ay hindi naman kailangan sobrang haba. Sabi ko, katulad na sabi ko, yung panalangin, depende yan kapag na-enjoy yung presence ni Lord. Kapag may mga nilalagay siya sa puso mo, kung sino yung pananalangin mo, umahaba. Pero may mga pagkakataon na yung prayer na napakaikli lang, na pwedeng manggagaling. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya tayo na. Ano ba yung bato? Ito yun. Bato. Okay, dito na tayo. No? Ganun talaga. Kapag yung Bible study natin, meron ganyan. No? Maraming mga takano sa paligid. Ano ba yung mangga yun? Oo. Mangga. Sige. Nahulog. Okay na. Dito na tayo. Naka-video ako. Okay. Sabi niya dito, hingi ng kanyang gabay at pag-iingat. No, halimbawa, ikaw ay pupunta na lalabas ka, magta-travel ka, lalo na si tatay, no? Tatay Trajano, umaakyat sa puno, magbibiyahe, no? Kumukuha na kung ano-ano. Mahalagang nagpipray tayo. Mahalagang pinagpipray din naman natin sila. Kasi hindi natin alam yung disgrasya. No? Kaya mahalaga yung mga halimbawa, sina Karel, sina nanay, kung nagdadahi yung kanilang mga asa-asawa, kanilang tatay, pinagpipray natin sila. Lord, ingatan mo si tatay ko. No? Lord, ingatan mo sa pag-akit ng puno. No? O kung nandiyan si tatay, pwede rin sabihin na, Lord, ingatan mo kami na walang madisgrasya, walang mapahama doon sa aming pupuntahan. Mga ganun lang. Hingin natin yung pag-iingat. Isugo ng Diyos yung kanyang mga anghel para tayo protektahan. Yung mga anghel, kumbaga, yan ay ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ingatan. Katulad nito, kasi nito. No? Tingnan nyo, Psalms 91:11-12. O, sinong, nababasa mo ba? Kaya mo? Sige nga. Malabo ba? Oo. Ay, malabo yung green. Ako. Si sige nga. Ikay itatagubili saan man damo ibakod di kang ingatan Well, sa kanilang mga kamay ikay alalayan lang sa mga bato paamoy na di masasaktan. diba? So sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagpray, sabi niya, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubili. Pag nagpray ka, umalis na yung anak ko, bantayan mo. Baka mayroong mangyari sa kanya. Sabi niya, sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Diba? Pag naglalakad ka, minsan di mo namamalayan. Natataano ka sa mga bato. No? Natatalisod ka. No? Pero natalisod ka, buta nakatayo kang agad. Bakit? Kasi may mga anghel eh. Naalala ko yung pastor namin. Sa sobrang pagod niya, tatravel siya mula Pampanga to Manila. Manila to Pampanga. Na may mga counseling siya doon. Sa sobrang pagod niya, minsan
hindi niya namamalayan habang nagmamaneho, nakakatulog siya. At sa kanyang pagmamaneho, sa sobrang pagod niya, bigla siyang, alam niyo, ako na naranasan ko yun eh. Yung nagmaneho ako ng motor, tapos sa sobrang antok ko, yung split seconds pa lang yun, Nakatulog ka. nakatulog ka na, hindi mo na, tapos kukontrolin mo yung motor mo, yung sasakyan mo, no? So, kung hindi siguro ginising ng Panginoon yung aking kalamnan, baka madisgrasya ako. Ngayon, tutuloy ko sa pastor. No, ang nangyari, pauwi na siya ng Pampanga na hindi niya namalayan habang nagmamaneho siya, siguro nakaintindi sa sobrang pagod. Biglang yung kotse niya, biglang yung gumanon, yung dug. O parang gumanon, dug. Tapos, nung gumanon yung kotse niya, nagising siya. Nung nagising siya, may truck na paparating na sa kanya. Buti na natabi niya. Hindi siya na-disgrasya. Ngayon, tanong niya, sabi niya, ba't kumalabog? Nilakaran niya yung kanyang dinaanan, espalto naman. Wala naman anything na kakalabog sa kanya. Ngayon, yun nga, sinasabi ko, baka may dumating na anghel ng Diyos, may daladalang kahoy, ginanon, tsaka ginanon para gisingin siya. Kung hindi siya nagising, binangga na siya ng alin? Ng truck. Patay siya. Diba? So tama na yung salita ng Diyos. Isinusuko niya kanyang mga anghel para protektahan ka, para ingatan ka, para wag kang masaktan. Tama? So mahalaga yung nagpipray tayo bago tayo umalis. No? Mahalaga yan. Kaya ano Pastor, yung kanukatok sa inyo si Pastor Saria, diba sabi, ano siya, dahil may yaman na yun sa car. Oo. Diba yung car is wasak na wasak Oo. siya, wala siyang gano. Oo. Di ba? Makikita mo yung kamay ng Diyos. No? Meron pang isa. Yung pastor namin, yung namatay na ngayon. Sa expressway, tricycle lang. Naalala mo yun, Nen? Expressway, tricycle lang yung dala. Yung tricycle nila, sinagian ng truck. Mikot na gano'n. Nasa loob siya ng truck. Nasa loob siya ng tricycle. Ikot sila ng ikot. Maya-maya, pag natapos na yung tricycle, nakatayo, gumanon yung kamay. Tingnan ng katawan, walang anything na galos. Yung driving may galos. Si Kuya Magan. No? So nakikita nyo ngayon, hindi nyo sila nakikita yung mga anghel na yan, pero hindi mo pala alam yung mga anghel na yan ang siyang pumuprotekta sa atin kung bakit hindi tayo nadidisgrasya. Nakukuha? Kaya sinusugo ng anghel ng Diyos. Ano pa? Dito, si Daniel, alam niyo kwento ni Daniel? Nung hinulog siya sa ano? Hinulog siya sa mga leon, no? Sabi ng Bible, gutom na gutom yung mga leon eh. Pero nung binagsak si Daniel, hindi siya nilapa. Nagtataka yung hari, Daniel, likod ng Diyos, nandiyan ka pa ba? Ano sabi ni Daniel? Nandito pa po ako. Tingnan natin. Daniel 6:22. Sabi niya dito sa ni Daniel, wala po nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Diba? Kaya nga, yung mga tao, kapag pinaparatangan ka ng hindi maganda, manahimik ka lang. Hayaan mo ang justice ang mag-prevail. Sa kanya, pinaratangan siya ng hindi maganda eh. No? Kaya nagalit ang hari sa kanya, pero dahil alam niyang wala siyang kasalanan, anong nangyari? Pinadala ng Diyos. No? Wala po nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinubo ng aking Diyos. Diba? Naalala ko na, no? Yung aso, ang bilis, no? Tumatakbo sa akin. Dadambahin ako, agatin na ako. Sinabi ko lang, in Jesus' name, tumigil ka. No? Hindi ko na malaya, siguro, tawag nito, may anghel ng Diyos na parang naglagay ng pader dun sa harapan ng aso. Yung aso pabulusok pa ganun eh. No? Tapos ang nangyari, nung malapit na siya sa akin, parang umutog yung ulo, bumaliktad na ganyan. Nanintindihan yung ibig sabihin, dapat di ba yung aso diretso pa gano'n, pasagpang sa akin. Eh nangyari, nung nandito na, pagdating dito, yung ulo siguro tumama na ganyan, bumaliktad. Tapos ang gano'n yung aso. No? So, dahil doon, no, iningatan sila ng Diyos. Bakit? Kasi may mga anghel na inuutusan ng Diyos para protektahan ka. Okay. So, yun ang mahalaga. Bakit kailangan nating manalangin? Pangatlo, malapit na tayo. Para wag mahulog sa tukso. Alam nyo, sabi ko nga, nung nakaraang tinuro natin ang tukso, no, nandyan na niya sa paligid.
ano ba, ang tukso hindi naman yung puro babae lang eh. No? Hindi lang yung puro babae yung nakakakita ng maganda, gusto mo siyang busokin, o nakakakita ka ng maganda, meron kang mga bagay na ano. Hindi lang yung tukso. Ang tukso, pwede rin naman gamitin yung nakakita ka ng cellphone, sabi ng cellphone, kunin mo na ako, nag-iisa ako. Kunin mo na ako, nag-iisa ako. Ikaw naman nga, titingin-tingin ka. Tukso yun, tama? No? Na nakakatukso na wala namang may-ari eh. Gusto ko nang kunin. iPhone 5 eh. No? Tukso yun. No? Kaya yung pera, nakakalat, no? Nakita mo yung pera, nakakalat, walang ano, gusto mong kunin, mga tukso yan. No? So, sabi ng Bible, kapag nanalangin tayo, ilayo tayo ng Diyos sa tukso. Kaya sabi ng 1 Peter 5:8, babasahin ko na. Sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, ganun to pala. Ang diablo, sabi niya dito, maging handa kayo at magbantay. Dapat pala, everyday, lagi tayo maging handa. Kasi anumang oras, pwedeng lapain tayo ng diablo. Pwede tayong lamunin ng diablo. Kaya sabi niya dito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, kaaway niya parang leong umaatungal, ali-aligid, nandyan lang siya. Naghahanap lang siya ng pagkakataon kung kailan kalalapain. No? Kaya hindi lahat na kumikinang ay ginto. No? Kapag nakuha ka na sa kanyang tukso, ayun na. No? Doon ka na niya lalapain. Kaya sabi ng Diyos, magbantay tayong lagi. Kaya tayo nananalangin, Lord, ingatan niyo po kami. Ilayo niyo po kami sa mga tukso, sa mga nakakatuksong paningin, sa mga nakakatuksong mga bagay. Ilayo niyo po kami. No? Kaya tingnan natin, sabi ng Matthew 26:41, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. No? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Kasi ang tukso, laging nandyan. Sabi ko nga, tukso, maraming bagay eh. Pwede yan sa pera. No? Pwede yan sa gamit. No? Pwede yan sa babae. No? Maraming mga ways no, para tayo matempt na gawin ang isang bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Si Joseph, no? Alam niyo si Joseph the Dreamer? No? Si Joseph the Dreamer, di ba? Sabi doon siya yung character sa Bible na laging nananaginip. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng panaginip. Ngayon si Joseph, sabi dito, tinukso siya nung asawa ni Potifara. Yung Potifara, naging katulong si Joseph, yung asawa nung boss niya, maganda. Magandang lalaki itong si Joseph. Kaya itong babaeng ito, na asawa ni Potiphar, no, tinutukso itong si Joseph. Ang sabi dito, Genesis 39:11, hindi pinapansin ni Jose ang babae. Kahit araw-araw itong nakikiusap na sumipin sa kanya. Kung ako lalaki, araw-araw, sipinin mo na ako. Sige na, pagbigyan mo na ako. Araw-araw, sabi ng Bible eh. No? Araw-araw. Sa palagay nyo ba, hindi ba ako matutokso? Di ba? Lalo na halimbawa ako, lalaki. Ilalagay natin sa posisyon na na halimbawa, yung babae talaga nagpapakita ng motibo. No? Nag-90s, nagpakita ng sexy ng katawan, etc. Siguro, no? Lahat ng klaseng lulok ng lawan, hindi mo malaman, dadaan-daan sa harap mo. No? Sabi dito, araw-araw eh. Verse 11, tingnan ninyo. Ngunit isang araw, tingnan nyo ha, ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Naku, siya lang mag-isa. At saka yung, sino? Among babae, si Potiphar. Anong ginawa ni Joseph? Pagkakataon niya yun eh. Siguro sasabihin niyo, wala naman yung amo mo eh. Kailan dalawa rito? Pagbigyan mo na ako. Pero dahil may takot sa Diyos, at dahil gusto niyang lumayo doon sa mga bagay na makakasakit sa kalooban ng Panginoon, ang ginawa ni Joseph, tingnan natin. 39:12. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balaban at sinabi, halika, sipingin mo ko. Anong ginawa ni Joseph?
Ano kaya nangyari dyan? Eto, balabal niya. Sabi ng babae, nakasukot siya ng balabal. Sabi niya dito, hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halikat si tingin mo ay hinablot. Nakabalabal ka. Ano kaya ginawa? Pag ganun ba? O pag ganun, ay! Hindi ba? Sakayat, ay! O ganun, no? Hinablot, no? Ang anong gusto kong pansinin niyo dito? Lahat ng pagkakataon, nandun na. Wala na yung, kumbaga, araw-araw. Pangalawa, wala ng tao. Sila lang dalawa. Pero dahil meron siyang takot sa Diyos at hindi siya nagpadaig ng tukso, no? Ano ginawa niya sa tukso? Kaya dapat yung tukso, hindi natin i-entertain. Ang tukso dapat nilalayuan, tinatakasan natin. Gusto nga po siya eh. Oo. Malapit na. Oo. Bakit kaya nahulog si Eva? Kasi po sa tukso, Hindi niya po Bakit? Tama, sa tukso. Di ba? Sabi niya gano'n. Yung ahas, na nyo? Bakit? Rin. ano po, wait lang. Wait lang, tama. Ate Jem. Nagsusyat po ng ahas para kainin yung prutas. Tama. Tapos, yung naman, nagpatukso siya. Tama. Ano yung lesson? Ang lesson, kasi in-entertain ni Eva yung ahas. Kung sana hindi niya in-entertain yan, tama na yan, ubos na yan. Kasi sabi ng Diyos ko, pag kinain ko yan, mamamatay. Tapos. Hindi eh. Ini-entertain pa niya eh. Kaya parang gusto niya rin po. Gusto niya rin niya. Kaya alam niyo naman ang Diablo. No? Kumbaga gagawa siya ng paraan para mag-isip ka. So, nakuha nyo, imbis na tumakbo, in-entertain niya. Pero dito, hindi niya in-entertain. Tumakbo siya. Nakuha? So, mahalaga ang pananalangin. O, pang-apat na tayo, mabilis na. Humingi ng ating pangangailangan. Yan ang pinakamahalaga. Sa pananalangin, kailangan, anuman yung mga pangangailangan mo, hingin mo. Hindi masama na humingi sa Diyos. Ang Diyos ay hindi madamot. No? Basta kailangan mo ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Of course, yung ibibigay sa iyo naman ng Diyos, hindi yung magbibigay sa iyo ng luho. No? Kundi ibibigay sa iyo ng Diyos yung mga pangangailangan mo. No? Sa natin ng Bible. Philippians 4:6. Sabi niya dyan, Karin. Huwag kayong mag-alisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Diba? So, ini-encourage tayo ng Diyos na hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ako, nung mga panahon ng bata-bata pa ako kay Lord, no? Yung hindi pa ako ganun ka, baby pa ako kay Lord eh. Parang spoiled brat ba ako, no? Dahil wala akong trabaho, full-time kami sa ministry, at inaasahan ko lang talaga ang Diyos. Ultimo sabon, ultimo toothpaste, hinihingi ko sa Diyos. Totoo, kasi pangangailangan yun, di ba? Tama? Pangangailangan yun. So, ultimo anumang bagay na pangangailangan, hingin mo sa Diyos. Minsan, dumating yung panahon ng pandemic. Alam naman natin yung pandemic, talagang pinagubo tayo lahat niya. Tama? Lahat niya talagang nahihirapan tayo. Pero kapag pala humingi ka sa Diyos ng mga pangangailangan mo, ipoprovide niya. Ipoprovide niya. Kaya nga noong mga panahon ng pandemic, yung mga tao halos walang-wala, pero kami nag-overflow yung blessing. Nasisiraan pa nga eh. Hindi, totoo. Kasi, pastor, kunin mo yung bigas mo dito. Siguro nakailang bigas ako. Yung isang bigas na dahil sa sobrang tagal na, yung ano man tawag doon, yung merong kuto. Kuto pa tawag doon. Hindi nagkakakuto po sa bigas. Oo. Yung mga parang Bukbok ang tawag doon. No? Umapaw talaga yung blessing. Na, pastor, kunin mo yung ganito. May karne, binibigay sa'yo. No? Tapos may bigay pa ang gobyerno sa'yo. May mga pagkakataon yung walang-wala ka na, naubos yung bigas mo. May darating sa dami ng bahay na dadaanan niya, bakit mismong bahay pa namin ang bibigay? Ito po yung bigas. Kanino po galing? Basta po, tanggapin niyo na po. Namin. Sa dami ng bahay, nakarating si Marley sa bahay namin eh. Diba, dikit yung bahay, no? Sa bahay na doon, kami lang ang binigyan ng bigas.
Kung yung blessing yun. Legit sa inyo yung kapwa. Hindi ko nga alam eh. Sino po Dahil, yung blessing sa inyo? amen. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi madamot. Hingin mo lang yung pangangailangan mo, ipagkakaloob niya. So, meron ka bang pangangailangan? Hindi ka. Sabi ng Diyos, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ng may no? Sa pamamagitan ng panalangin, may pagsasapapasalamat. No? Wala pa man, Lord, salamat sa biyayang dumarating. No? Pag nakita ng Diyos, naging faithful ka sa mga bagay na yun, no, bigay. Kaya dumarating sa amin nun, pag binigyan kami, o bigay sa kapatid, bigay sa ganito, bigay sa ganito. Kasi nga, Share niya din. oo, kasi nga, nag-overflow eh. No? Nag-overflow siya. Bisan, padadala kang 5 kilong baboy, buhay na manok. Mga ganun. Papahingi ko kaya tingkat lahat yun. Para sa tingkat yung pahingi sa Oo, ganun. Hindi mo malaman kung saan paglalagay yung mga, ano mo, kaya gagawin para wag lang masira. Pag hati-hatiin mo, bigay mo kay ganito, bigay mo kay ganito. No? Okay, sa masira nga. Amen. Yun, ibigay mo na. So sa madaling salita, bakit kailangan tayong manalangin para hingin natin yung ating mga pangangailangan? Damit? Hingin mo. Lord, gusto kong damit mo yun. No? Wala akong pera eh. No? Naalala ko yung prayer ni Angel Locsin. Sabi niya, delay hands lang yan. Naalala mo din? Delay hands lang yung gusto niya, binigay sa kanya ng Panginoon. Lord, gusto ko to. Ibigay mo sa akin, Lord, bilhin mo sa akin. No? Prayer ni Angel Locsin yan sa kanya sa totoo. No? Binigay naman sa kanya ng Panginoon. No? Kaya kung ano man yung mga pangangailangan mo, hingin mo sa Diyos. No? Sabi ng Bible, meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Bakit? Kasi may mga bagay tayong hinihingi. Kaya hindi binibigay ng Diyos. Kasi pangkapritsyo lang. Alam yung kapritsyo? Yung ano lang, yung parang sobra-sobra, no? Na hindi mo naman kailangan, hinihingi mo sa Diyos. Kaya hindi mo natatanggap. Kasi nga, kumbaga, hindi mo naman kailangan yon, hindi talaga bibigay sa'yo ng Diyos. Nakukuha niya ibig sabihin, no? Alam mo naman sa sarili mo na hindi mo naman kailangan yon, mas higit pa. No? Halimbawa ako, nakatira ako sa bundok. Ang hinihiling ko kotse. Ano kung kotse sa bundok? Di ba? Ano kaya mangyayari? Sa loob ka na dapat ang hiling mo kalabaw. Para atas kayo. Kariton. Yan ang dapat doon, hindi kotse. Possible mo pagkarin ako sa bundok. No? Okay. No? Ano ba sabi ng Diyos? No? Sabi ng Diyos, in-encourage niya, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Diba? Humingi kayo. Mapapatunayan nyo na ang Diyos ay hindi madamot kapag ikaw ay humingi. Katulad nito, yung mga nangyayari to, masaya ako dahil sa ginagawa ng Diyos ngayon sa akin. Sabi ko nga, sa tagal ng pag-ministry, naipanganak ang Light of the World dito sa lugar ng Araya. No? Sabi ko nga, ang Diyos bang naglagay nun? Ako bang naglagay nun sa inyong puso? Hindi. Ang Diyos ang naglagay nun sa inyong mga puso. Kayo mismo pumupunta rito. Bakit? Ako bang naglagay nun? Hindi. Ang Diyos ang naglagay. Uy, oras na. Bible study. Punta na kayo doon. Diba? Pagdating ko dito, nakita ko na, naka-arrange na yung mga upuan. Very excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ako bang may gawa nun? Hindi. Ang Diyos mismo ang naglalagay nun sa ating mga puso. No? So, malubos daw yung ating kagalakan. Kaya tuwang-tuwa na, natutuwa ako dahil pag pala sinabi mo sa Diyos, no? Ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Okay, malapit na, matatapos na ako. Tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga problema. Sinong hindi humaharap ngayon sa problema? Lahat tayo, di ba? May kanya-kanya tayong problema. Problema sa sarili, problema sa pamilya, problema sa pag-aaral, no, sa asawa, sa anak, sa pera, lalo na. No? Pero wala akong gusto. Sa pera, no, lalo na. Nasabi niya, tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga problema. No? Ano sabi? Tatapos na. Sabi nandito, 10:13, maliit, no? Babasahin ko na lang. Wala pang pagsubok na dumiting sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos, hindi niya ipahintulot na kayo subukin na hinggit ninyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niyo na kayo ng lakas upang makayanan ito at sa paraan upang malampasan ito. Sabi ng Bible, kapag daw dumarating yung problema,
Hindi ka nabibigyan ng problema na hindi mo kaya. Nakakuha nyo? Yung problema na dumarating sa'yo, alam niya kaya mo. Ngayon, kapag hindi mo na talaga kaya, nasasabi mo, hindi ko na kaya. Bigat na bigat ako sa mga problema nito. Halos mamatay ako, mapugtong hining ako, ma-depress na ako, lahat-lahat na hindi ko kaya, Lord. Anong pangako ng Diyos? Pag hindi mo na, sabi niya, subukin ng higit ng inyong makakaya. Pag hindi mo na kaya, anong sasabihin ng Diyos? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang Makayanan ito. di ba? So, ang Diyos pa rin na magsusupply sa iyo ng lakas para malampasan mo yung mga problema na pinagdadaanan mo sa buhay. Maraming mga tao, sa daki ng problema nila, hindi nalampasan yung problema nila, nagpakamatay. Hindi na kinaya, no? Ang kagandahan sa mga Kristiyano na merong Kristo sa puso, merong tagabitbit ng problema. Meron kang katuwang sa pagbitbit ng problema. Ang problema nangyayari, kumbaga, yung problema, binibitbit natin, sinasarili natin. No? Kapag may problema natin, problema tayo, ibigay natin yan sa Diyos. Ipagkatiwala natin yan sa Diyos. No? Sabi dyan, para gumaan ang lahat ng bagay. Kapag hindi mo na kaya, merong lakas na ibibigay sa Diyos. Sa English niya, ginamit niya. He will also provide a way out. Gagawa siya ng parang para palabasin ka dyan sa problema na yan. Hindi mo na kakayanin, o sige, palalabasin muna kita. Naalala ko si Ate May, mga panahon na bagsak na siya, dami problema. Pero tingnan nyo ngayon. Wala na siya, maaliwalas. Maliwalas! Di ba? Sabi nga, pinalabas siya doon sa problema niya eh. Anong nangyari? Every time na pupunta sa tutok, pak. Maayos lahat eh. Oh, nakikita nyo, pinapaalis ka ng Diyos doon eh. Pinalalabas ka, para wag ka ng nakikita kita, yung mukha mo, gumagasungot. Ang dami mong nilisip. Sige anak, sabi ng doktor, wala naman, okay naman. Punta na naman dito, wala naman, okay naman. Diba? Pinalalabas ka ng Diyos. Ganun kabuti ang Panginoon. Tinutulungan tayo makawala doon sa nakaka-stress na buhay, doon sa mga problema na inaharap natin. Doon kahalaga yung pananalangin na meron tayo. Okay. Ngayon po, mukhang wala na siyang sakit o pinoproblema. Maliwalas na. Ano na yung mukha niya? Maliwalas na. Aliwalas na. Sabi ng Bible, God will make a way where there seems to be no way. Sa paligay mo, wala ka ng pag-asa, wala na, gagawa ang Diyos ng DPWH sa dagat para tayo makawala. Amen? Isigaw mo rin ng 3 times. Ha? God, Isigaw mo ng 3 times daw. Oo. God will make a way. God Amen. will make a way. No, tama yun. Ikumpisal. No? God will make a way. Gagawa ang daan ng Diyos para kayo makawala dyan sa problema na iyong hinaharap. No? Kaya huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos sa paglutas ng problema mo. Basta ibigay mo lang sa Kanya yan, palalabasin ka ng Diyos. God will make a way. Yung mga pag-asa, wala ka nang makita pa. No? Bakit lumitaw yung kanta na yan? Na kung saan yung mga dagat? Naalala nyo sa panahon ni Moses sa Ten Commandments? No? Nandyan yung mga Egyptian forces para patayin. Malapit na sila, no? Tapos, tumakbo dito, disyerto. Takbo dito, disyerto. Napapalibutan na sila. Sukol na sila. Tama? Dagat din pumunta. Mamamatay kami kayong mga tao. Papatay mo ba kami, Moses? Sabi niya, minumura pa po si Moses. Oo. Naibang ka na ba, sinabi niya. Di ba sa Ten Commandment? Pero anong ginawa ng Diyos? Tapos, lang po siya, nagsalita sa Diyos. No. Tumingin po siya sa langit po, tulog po. Oo. Nagdalo po yung dilim at saka po yung Oo. Di ba? yung hangin. Oo. Tapos po bigla po nakita po ng kalaban ko nila, umurong po sa aglat, tapos tinitingnan. Oo. Yung lumusong po sila doon, yun po, namatay po yung mga kalaban. Tama. Kasi sa gitna ng mga problema natin, doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Sa gitna ng mga problema natin, doon natin makikita yung kamay ng Diyos gumagalaw. Papapatunayan mo, sasabihin mo sa sarili mo, buhay pala ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Tama? Amen po. Kaya nga, Sister Mayan, isang buhay na patotoo. Si Karil, kayong lahat, buhay na patotoo kayo. Sa totoo lang, binibida ko kayo doon, sa kabila. No? Sabi ko, si Karil,
Isang taon niyang dinaramdam yung kanyang tiyan, pinagpapa-hospital, pinagpapa-check up, no? Pero ngayon, normal na, wala nang sakit. Di ba? Eh, meron punta-punta ng hospital, hindi makita yung sakit, kung ano nagkukos ng sakit. Pinapainom ng gamot, nandun pa rin yung sakit. Pero dahil mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, pinagaling ng Diyos si Sister Karin. Pinalaya ng Diyos si Ate Mayan sa mga depression, sa mga kung ano sa mga negative sa kanyang kaisipan, pinalaya sa ng Diyos. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya nga ganon kahalagang pananalangin. Ibigay mo lang sa Diyos ang lahat ng iyong mga problema at suliranin sa buhay. Ang Diyos nakikinig siya. Pag nakita ng Diyos yung mga kailangan mo siya, gagawa siya ng paraan. God will make a way when there seems to be no way. Alam niyo yung kanta na yan? God will make a way where there seems to be no way. Ano sila doon? Alas 10 na papanood ko yung may naggaganyan, yung kumakanta sila. Oo, no? So, malapit na. Ayun na. Patapos na to. Kaya, nung panahon ng mga disciple, lulubog yung kanilang barkong sinasakyan, no? Luke 8:22, sabi niya dito, isang araw sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganun nga ang ginawa nila. So si Jesus, kasama nila sa bangka, kasama ang mga disciples. Habang sila naglalakad. Habang sila sumasakay ng bangka. 23, nang sila naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganib at lumubog. So, sabi dito, si Jesus na nakatulog. Ngayon, habang sila naglalayag, bumugso ang malakas na unos. Yung malakas na unos yan, ano yan, mga problema ng buhay. Sa kalagitnaan naglalakad ka, no, dumating yung malaking problema. At sabi dito, sila'y nanganib at lumubog. Dumating na ba yan sa buhay natin? No? Na kung saan nag-worry ka na, ako, baka ano na mag-aalis sa akin. No, ako, mamamatay na yata ako. No? Hindi ko na alam gagawin ko. Parang ganito yung sitwasyon nila. Tuloy natin, 24, tapos na. 8:24, nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Anong ginawa? Bumangon si Jesus, sinaway ang hangin at ang malaking alon. Tumahimik ito at bumuti ang panahon. Ano napansin niyo? Nung panahon na natin yung problema, anong ginawa nila? Nilapitan nila at dinising ang Panginoon. Sa panahon ng problema natin, puntahan natin ang Diyos. Patitan natin siya. Sabi ko nga ang Diyos kailangan, sabi ko nga, ang Diyos sabihan mo lang. No? Amen. Nakikita niya yung sitwasyon mo. Pag sinabi mo lang, pakialam ka na sa buhay ko, makikialam ng Diyos Pero hanggat hindi mo sinasabi, wala ka sinasabi, ang Diyos ganyan lang, hindi ako makakilos anak Gusto kong kumilos, pero di mo pinahintulutan kumilos Nakuha nyo? Nung nasabi niya dito, nung kumilos na si Jesus, tumayo na si Jesus, sabi niya dito, bumangon si Jesus, sinaway ang hangin, at ang malaking alon, tumahimik ang mga ito, at bumuti ang panahon. Sino kaya magpatigil ng unos ng buhay? Si Jesus lang. May problema ka ba ngayon? No? Tawagin mo si Jesus. Siya magpapatigil ng unos ng buhay na meron tayo. No? Siya lang. No? So, tapos na tayo. No? Siya lang yung magpapatigil ng unos ng buhay na meron tayo. Tawagin mo siya. Lord, makialam ka sa buhay ko. Hindi ko na kaya ito. Binibigay ko na sa iyo. Then si Jesus bababa. Sabi niya, tigil problema! Lahat ng mga suliranin sa utak ng kapatid, sa anak kong ito, alis! Diba? May problema ka ba sa asawa mo? No? Tigil! Anak mo, tigil! No? Si Jesus lang ang kaya magpatigil ng unos ng ating buhay. Kaya ganun po kahalaga yung pananalangin na ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen. So, bilang panghuli, pangwakas sa aking pananalangin, may mga tanong ba tayo? Wala. Malinaw naman lahat. No? So, ganun po kahalaga yung pananalangin na ginagawa natin. No? Okay, sige. Mag-pray tayo.
May mga prayer request ba kayo sa hapong ito tayo mananalangin? May prayer request ka ba? Wala. Ako po meron. Protection po sa family. Family po. Family. Opo, sa amin po. Protection. Family Soriano. Ano po? Si, Tatay niyo po. siya yung kinakwento mo, Len? Tatay niyo. Yung may, ano, sa ovary ba yun? Ay, ano? Yung sa chan? Na merong nakitang ano, no? Wala ko yata basta Paano pa lang, ano? Pero at least pag-pray na natin. Maniwala tayo sa himala. No? Na merong himala sa Diyos. Totoo lang, ang dami kong kwento niyan. No? Si Karin lang, buhay na patutuyan sa himala na ginawa ng Diyos. Si Ate Mayan, buhay na patutuyan sa ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya maniwala ka sa himala. Buhay ang Diyos. No? Pag-pray natin, anong pangalan ni tatay? Ah? Ricky. Tatay Ricky. Oh, ang Soriano, ang pamilya Morales, tama? Ricky Morales. Wala na? Sige, magpapalala na tayo. Ha? Meron pa po. Ah. Yung ano po, tawaran lang sa'yo. Ano? Ha? Yung nagpawala tayo. At saka pag ko si Prince po yung upo ko, laging lalagnat paghapon, ano na po, 4 days na yun. Talaga? kung naniligaw sa yung kapre. Oo. Until now, Oo. Hinulaan po. Sa'yo. hinulaan. Sino manghula sa'yo? Sige lang, huwag kang ano. Yung ano po, yung tatagin po sa... Kailan hinula yan? Binasan. Kailan lang po. Makailan kasi nga. April. Ito lang? Opo. Ito lang? Taon na to? Kailan din po. Man, nagpahula ka. Opo, yung po si mama ko. Okay. Huwag natin entertain yung ganun. Kasi ini-invite natin sila eh. Ini-invite natin sila na buksan yung mga pinto na yan. Sinasara natin yung pinto para hindi sila makapasok. Ngayon, dahil lumapit kayo sa kanila, so nabuksan uli yan. Kaya meron silang pagkakataon sa'yo na para i-controlin ka uli. Sabi po daw, mag-galing po na daw yung nagain po daw kami galing. In Jesus' name. Sigarin nyo. Wag, Tapos po wag. daw, sabihin po daw namin ano, sabi, si mama ko po mag-aan, magbigay po tatlong sigarin daw, tsaka po tuwid. No. Kapag po sabihin niya po daw, kapag po pargo niya po daw yung kaluluwa ko. Pero kayo ang magdedesisyon ng mga bagay na yon. Pero kung tatanungin niyo, wag. Hindi naman Kasi po nag-aan. mag-aalay kayo sa demon eh. Mag-aalay kayo sa demon. Magbibigay kayo ng mercy sa Kanya. Kung meron man dapat gumawa nun, ang Diyos. No? Palalayasin natin yun. Huwag natin papayagan na ganun. Huwag natin pakokontrol yung buhay natin Hindi doon. naman po ako nagkain, pinabain nila. Oo, hindi. Wag. Sabi po nila, tinatawanan ko. Ako, mahal ko kayo. Every time na I pray na protection na ng Panginoon. No, na wag, kasi ang demonyo yan eh. Kasi po, ba't parang po siyang binibigyan niyo po ng pagkain, sila lang nga po pumataas tapos kapagkain. Hindi kasi inaalalayan niyo sila eh. Yung sabihin ng alay, pag-aalay yun eh. No? Parang pagsamba yun sa kanila. Ganon. Tandaan mo, mas malaki ang Diyos mo kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. No match sila kay Jesus. Sabi ko nga, kung bumuksan ng Diyos yung mga mata natin, yung pangalan Jesus lang, natatakot na sila. Isang hakbang mula sa pangalan ni Jesus, 3 hakbang sa kanila papalayo, sa'yo. At sa ngayon, naniniwala ako, yung mga yan, kapag dumarating tayo dito, umaalis sila. Ngayon, kapag hindi na nakakayanan, dumarating yung mga yan, kapag yun nga, may mga pagkakataon, tayo, yung parang guguluhin tayo, no? Kasi ayaw nga nila na makarinig tayo ng salita ng Diyos eh. Kasi kapag narinig mo yung salita ng Diyos tayo, yung katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya. So wag nating pagkatiwala yung buhay natin sa mga demonyo. Maniwala tayo sa salita ng Panginoon. Sige, manalangin tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon, walhatiin ang iyong pangalan. Diyos ng Biblia, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakil at nilalahati ang iyong pangalan. Ama, narinig niyo po, Panginoon, ang bawat sambit ng aking mga kapatid. Ang mga dalangin ng kanilang mga puso, Panginoon. Ang kanilang sitwasyon ay hinaharap sa buhay. Panginoon, walang imposible sa iyo. Patuloy mong ipakita, iparanas na ikaw ay Diyos na makapangyarihan.
na Diyos at walang magagawa ang gawa ng demonyo, Panginoon, sa paghahari niya, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, humihingi po kami ng tawad sa pagkukulang ng aming pananampalataya, pagkukulang ng aming paniniwala sa iyo. Patawarin niyo po kami. Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, muli, isinusuko po namin ang aming buhay. Pinagkakatiwalang muli namin ang aming buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, palayain mo kami sa lahat ng mga sumisiil sa aming mga buhay. Huwag niyo pong pahintulutan ng diablong si Satanas ay magpiesta sa aming buhay, sa aming tahanan, Panginoon. Patuloy na magliwanag ka sa loob ng aming katawan. Magliwanag ka sa loob ng aming mga pamilya. Magliwanag ka sa aming mga buhay upang ang diablo si Satanas ay tuluyan ng lumayo at tuluyan ng kumalas sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Lord, ang pamilya Soriano, patuloy ko po silang pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy ka magpadala ng mga anghel mo. Protektahan sila sa lahat ng gawa ng demonyo, sa lahat ng nais wasakin ang mabuting relasyon ng pamilya Soriano. In the name of Jesus, patuloy, Panginoon, pinagkakatiwala ko na sila sa iyo, Panginoon. Kaya ang mga anghel may padala sa lugar na yon upang hawiin ang lahat ng gawa ng demonyo. Ano mang sakit karamdaman, Panginoon, tinapos mo na yan at the cross of Calvary na sinabi mo, it is finished. Tapos na, Panginoon, ang paghahari ng diablo. Tapos na, Panginoon, lahat ng hirap na dinadanas ng tao, Panginoon. It is finished. Ibig sabihin, Panginoon, pinapalaya mo na kami sa mga panahon ng kahirapan, panahon ng sakit karamdaman, panahon ng mga problema, at patuloy, Panginoon, maranasan ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, i-bless mo ang pamilya Soriano, pag-umpungin mo ang kanilang pamilya, pag-isahin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, in the name of Jesus. Maging sa pamilya Morales, Panginoon, si Tatay Rick, Lord God, walang imposible sa iyo. Nakita namin, nabasa namin mula sa iyong salita na ikaw, Panginoong Jesus, ang gumagawa ng himala. Walang imposible sa iyo sa mga taong naniniwala, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na si Tatay Rick, Panginoon, ay pagagalingin mo, Panginoon. Patunayan mo pa, minsan pa, sa pamilyang ito, na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na gumagawa ng himala, Diyos nagpapagaling, Panginoon. Lord God, tunawin mo, Panginoon, yung sakit na yon sa kanyang loob ng tiyan, Panginoon, in the name of Jesus. Ngayong palawang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy ko, Panginoon, tinutunaw ito sa kapangyarihan ng iyong pangalan, in the name of Jesus. Lord God, sa kanyang pagdumi, Lord, lalabas ito at magiging normal, Panginoon. At malalaman ng lahat sa lugar ng Arayat na ikaw nga, Jesus, ang Diyos na ay Diyos ng gumagawa ng himala. Lord God, patuloy kaming nananampalataya na kung saan, Panginoon, si Tatay Rick, dakilang Diyos, ay pinagaling mo na. We receive your healing, Lord, in Jesus' name. Maging, Panginoon, sa ginawang kasunduan, rabata sakit. Ginawang kasunduan, Panginoon, ni Nakaril, Lord God, sa pagkikipag-usap, Panginoon, sa manghuhula in Jesus' name. Pinuputol ko, Panginoon, ang Espiritu ito, nakaugnayan, Panginoon, ng Espiritu ito sa kanyang buhay, dakilang Diyos. Sino mang Espiritu gumagambala sa kanya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, magmula sa oras na ito, nagtatalaga ang Diyos ng anghel ng Diyos na walang makakalapit kay Sister Karil. In the name of Jesus, ikaw na Espiritu ng kapre o ng anumang espiritu na nais siyang dalawin, hindi ka na muli pang makakapenetrate sa kanyang buhay sapagkat may anghel na haharapin mo na kailanman ay hindi mo ito magagapi. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, protektahan mo, Panginoon, ang buong pagkatao ni Sister Karil. Mula ulo hanggang talampakan, ang kanyang mga panaginip, Panginoon, patuloy mong ipakita na ikaw, Panginoong Jesus, ay makapangyarihan na Diyos at walang imposible sa iyo. Siktayin ito mula, Panginoon, hallelujah, sa kanyang buhay kapag ito'y nagpipimilit na pumasok, Panginoon, sa kanyang katauhan. In Jesus' name, naglalagay ako ngayon, Panginoon, ng apoy ng Espiritu Santo. Dinidiklarang banal na dugo, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kabuturan ng kanyang puso, na hindi pwedeng pumasok ang diablo si Satanas sapagkat ang buhay ni Karil, Panginoon, ay pag-aari na ni Jesus. Tinubos na ng banal na dugo ni Jesus. Pinalaya na siya ni Jesus.
at wala ka ng karapatan pang manatili sa kanyang buhay. Kaya ikaw na espiritu ng kapre o nung anumang espiritong meron ka, in Jesus' name, tinatalian kita ngayon at di na kita binibigyan ng karapatan pa na magpakita pa sa buhay ni Karel sa kanyang panaginip. In Jesus' name, naglalagay ako ng liwanag mula ulo hanggang talampakan sa buturan ng kanyang puso, Panginoon. Kapag nakikita niyo yung liwanag na to, lumalayo ang espiritu ito. In Jesus' name. Lord God, patuloy mong i-bless ang pamilya Trajano, Panginoon. Ingatan mo po lagi, lalo na nagbibiyahe po si tatay kung saan-saan, umakyat ng puno, Panginoon, kung saan-saan. In Jesus' name, hinihiling kong yung mga anghel na pag-iingat sa kanya, Panginoon. Umalis siya ng bahay ng maayos, babalik sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan ng maayos, Panginoon. In the name of Jesus, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat ginagawa nila, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming gawain. Panginoon ng pamilya Velasquez, Lord God, salamat po. Patuloy mong ingatan ng buong sambayanan, Panginoon. Hallelujah. Ang pamilya Velasquez, Lord God, in Jesus' name. Kung nasaan man naroroon ang kanyang mga anak, Panginoon, ingatan niyo po sila. Hindi man namin sila nakikita, Panginoon. Ngunit alam po namin sa iyong mga kamay ay nasa maayos po sila ng kalalagayan, Panginoon. Sa anumang mga problema na kanilang dinadala, Panginoon, hayaan mong idantay ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at maramdaman ang kahinaunan, ang kapayapaan sa kanilang buhay, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, sa anumang po yung mga problema, katulad po, Panginoon, ng asawa ni Ruby, Juby, Lord God, in Jesus' name, hindi ko po alam bakit, Panginoon, naghiwalay, wala akong alam, Panginoon, ngunit ikaw pong higit na nakakaalam, Lord God. Ayaw niyo po na pamilya'y wasak at sira. Nais mo ang pamilya'y buo, Panginoon. Kaya po sa iyo ko po siya pinagkakatiwala, Panginoon, nawa magkasundo ang mag-asawa ito, Panginoon, alang-alang po sa bata, dakilang Diyos. Salamat po, pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Lord God, si Jean na nasa malayo, ingatan niyo po siya, huwag niyo po siya pabayaan. Lahat ng mga anak ni Nanay, Panginoon, ingatan niyo po siya. Pagpalain niyo po ang kanilang negosyo, Panginoon, yung pong binibenta po nila, Lord God, nawa ay maging blessing po ito, Panginoon, sa mga tao, dakilang Diyos. Nakakatulong sila sa kapwa, Lord God, na nabibigyan ng trabaho, nabibigyan ng kita, Panginoon, at patuloy, Panginoon, i-bless mo ang kanilang negosyo, dakilang Diyos. Salamat po, maging kay Marlene, Lord God, in Jesus' name. Patuloy pong bigyan pa siya ng mahabang buhay, Panginoon. Makita pa ang kanyang mga anak na lumaki, dakilang Diyos. At maging, Panginoon, kay Noriel, na nagtatrabaho ng malayo, patuloy niyo po siyang ingat at gabayan. Na kung saan masustain ang kanyang mga pangangailangan na gamot, Panginoon, upang patuloy na ang buhay ni Sister Marlene ay maging ay humaba pa, dakilang Diyos. Kahit sa pamilya Pundar, Lord God, pagpalain niyo po ang kanilang buhay sa mga kabataan na narito, i-bless niyo po ang kanilang pag-aaral. Nawa, matapos po sila ng pag-aaral, makakita ng magandang trabaho upang makatulong naman sila sa kanilang pamilya. Salamat po, pagpalain niyo, Panginoon, ang buong sambayanan ito, pagpalain mo ang Intay Arayat, pagpalain mo, Panginoon, ang San Juan Banyo, Purok sa East, Panginoon. Dinideklara ko ang pagpapanginoon mo sa lugar na ito. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Okay, salamat.